Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tiwala? Ako po si Mooney at sa hinahon, sabay-sabay nating bubuksan ang isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa pinakamatamis na pag-ibig. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring pulutin ang mga piraso pero hinding-hindi mo na maibabalik sa dati. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ay siya palang unti-unting dumudurog nito? Ang sikat ng hapon sa isla ay may kakaibang ganda. Dito sa beranda ng kanilang munting bahay, tanaw ni Lourdes ang bughaw na dagat at ang unti-unting pagkakabuo ng kanyang pangarap. Ang pangarap nilang mag-asawa. Sa ibabaw ng malaking mesa na gawa sa Nara, nakalatag ang mga blueprint ng resort. Ngiting na ngiti si Lau habang pinapasadahan ng kanyang daliri ang pangalan sa ibabang bahagi ng papel. The Rivera Sanctuary. Kenji Rivera, Project Head. Kanyang asawa. Ang kanyang mundo. Ang lahat-lahat sa kanya. Isang pamilyar na boses ang pumunit sa payapang hapon. Boses ni Kenji mula sa loob ng kanilang silid. May kausap sa telepono. Yes, of course. Everything is going according to plan. Napangiti muli si Lau. He was so passionate about this project. Ang kanilang proyekto. Pero ang sumunod na narinig niya ay nagpatigil sa kanyang mundo. Nag-iba ang tono ni Kenji. Naging malambing. Isang uri ng lambing na matagal na niyang hindi naririnig. Isang lambing na hindi para sa kanya. Don't worry about her. Oo, hindi niya malalaman. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Lau. Sino? Sinong siya? She trusts me completely. Masyado siyang simple mag-isip. Isang mahinang tawa ang kasunod. Isang tawang parang bubog na tumusok sa kanyang puso. After the meeting tomorrow, everything will be set. At pagkatapos, narinig niya ang mga salitang gumuho sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang mga salitang pumatay sa kung anumang mainit at buhay sa loob niya. Huwag kang mag-alala. Pangalan lang siya sa papel. Nabitawan ni Lau ang lapis na hawak niya. Gumulong ito sa sahig pero hindi niya narinig ang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang pagbasag. Ang pagbasag ng kanyang puso. Ang pagbasag ng kanyang buong pagkatao. Pangalan lang siya sa papel. Ang babaeng isinuko ang sariling apelyido para sa kanya. Ang babaeng ipinagkatiwala ang lahat ng kanyang ipon at mana para sa pangarap na ito. Ang babaeng minahal siya nang walang pag-aalinlangan, walang tanong, walang takot. Pangalan lang, sa papel. Huminto ang kanyang paghinga. Ang kaninang mainit na sikat ng araw ay parang biglang nanlamig. Ang hangin ay tila naging mabigat. Hindi na kayang pumasok sa kanyang mga baga. Ang bughaw na dagat ay nawalan ng kulay. Narinig niya ang pagbukas ng sliding door. Mabilis niyang pinunasan ang gilid ng kanyang mata. Kahit wala namang luhang lumabas. Manhid. Manhid ang buo niyang katawan. Hey love, sabi ni Kenji, puno ng kaswal na paglalambing. Hinalikan siya nito sa pisngi. Isang halik na ngayon ay parang yelo ang dating sa kanyang balat. Sorry, may tinapos lang na tawag. Important supplier. Isang kasinungalingan. Isang napakalinaw na kasinungalingan. Ngumiti si Lau. Isang nasangiti na naramdaman niyang pumunit sa kanyang mga labi. Pinulot niya ang lapis na nahulog sa sahig. Ang kamay ay bahagyang nanginginig. Okay lang. Everything okay for tomorrow's meeting? Everything's perfect, sagot ni Kenji at niyakap siya mula sa likod. Malapit na love, malapit na nating maabot ang pangarap natin. Hindi sumagot si Lau. Hinayaan niya lang ang sarili sa yakap ng kasinungalingan habang ang mga salita ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Pangalan lang siya sa papel. Nang gabing iyon, matapos magpanggap na tulog, tahimik na bumangon si Lau at pumasok sa banyo. Tumingin siya sa salamin.
sa babaeng nakatitig pabalik sa kanya. Ang muka ay pamilyar, pero ang mga mata ay basag, walang laman, at puno ng sakit na hindi mailabas. Hindi na niya kilala ang babae sa salamin. Ang babaeng minsang naniwala sa walang hanggan ay wala na. Hinawakan niya ang malamig na lababo para suportahan ang sarili. Huminga siya ng malalim at sa katahimikan ng gabi, isang tanong ang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na puno ng pait. Sino ka na ngayon, Lourdes? Kinabukasan, nagising silaw bago pa man tumilaok ang mga manok. Pero hindi siya nakatulog. Paano ka matutulog kung ang bawat pagpikit mo ay nagdadala lang ng imahe ng pagkawasak? Bumangon siya na parang isang makina. Walang emosyon, walang buhay. Nagtimpla siya ng kape, isinangag ang natirang kanin, at nagprito ng itlog. Ang mga gawain na dati ay ginagawa niya ng may pagmamahal, ngayon ay mga kilos na lang na walang kahulugan. Ang amoy ng kapeng dati gumigising sa kanyang diwa ay parang ordinaryong usok na lang. Sakto, pagbaba ni Kenji mula sa kwarto, nakahain na ang lahat. Nakabihis na ito, handang-handa para sa important meeting niya. Good morning, love. Bati nito. Sabay halik sa kanyang noo. Naramdaman ni Lau ang pag-iwas ng kanyang katawan. 1 milimetrong pag-urong na hindi napansin ni Kenji. O baka napansin, pero binaliwala. Morning, sagot niya. Ang boses ay kasing patag ng ibabaw ng mesa. Umupo si Kenji at nagsimulang kumain. Ang aga mo yata nagising? Hindi ako makatulog ng maayos, sagot ni Lau, habang nagsasali ng kape sa tasa nito. Stress lang yan sa project, sabi ni Kenji, hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang pagkain. Don't worry, it's for us. Para sa kinabukasan natin. Ang mga salitang yon ay parang laso na dahan-dahang kumalat sa kanyang sistema. Para sa atin o para sa inyo? Nang matapos kumain si Kenji, tumayo na ito para umalis. Habang inaayos nito ang kwelyo ng kanyang polo shirt, ang kamay ni Lau ay kusasa ng aabutin niyon para ayusin gaya ng dati niyang ginagawa. 1 kilos ng pag-aalaga na naging parte na ng kanilang pagsasama. Ngunit sa kalagitnaan ng ere, ang kanyang kamay ay huminto, nanigas. Napanood niya ang sarili niyang kamay na nanginginig bago niya ito dahan-dahang ibinaba. Hindi ito napansin ni Kenji. Alis na ako, love. Hinalikan siya ulit nito, mabilis at walang init. I'll be back late. Don't wait up. Tumango lang si Lau. Pinanood niya itong maglakad palabas ng pinto, sumakay sa kanilang service vehicle at maglaho sa daan. Nang mawala na ang sasakyan sa kanyang paningin, doon lang bumagsak ang kanyang mga balikat. Tumingin siya sa almusal na inihanda niya. Ang pagkain ni Kenji ay halos hindi nabawasan. Ang pagkain niya ay hindi man lang nagalaw. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang magwala. Gusto niyang basagin ang bawat plato sa mesa. Pero wala. Walang luhang lumalabas. Isang malalim at nakakabinging kahungkagan lang ang nararamdaman niya. Hindi niya kayang manatili sa bahay na yon. Ang bawat sulok ay isang paalala ng isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at walang direksyong nagmaneho. Dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang pamilyar na lugar. Isang maliit na karinderya sa tabi ng kalsada kung saan laging may amoy ng bagong lutong adobo at mainit na sabaw. Ang karinderya ni Nanay Elia. Pagpasok niya, sinalubong siya ng ngiti ng matanda. Pero agad itong napawi nang makita ang kanyang mukha. Hija, sabi ni Nanay Elia, ang boses ay puno ng pag-aalala. Nanay, pabili po ng lugaw. Halos pabulong na, sabi ni Lau. Walang tanong na naghain ang matanda ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Nang ilapag ito sa harap ni Lau, hinawakan ni Nanay Elia ang kanyang kamay. Ang init mula sa palad ng matanda, ang unang totoong bagay na naramdaman ni Lau buong umaga. May bumabagabag sa'yo, anak.
Mahinang sabi ni Nanay Elia, at hindi ito simpleng problema lang. Tumingin si Lau sa mga mata ng matanda, mga matang nakakita na ng maraming kwento sa islang ito. At sa isang iglap, ang pader na binuo niya sa kanyang dibdib ay nagsimulang gumuho. Hinigpitan ni Nanay Elia ang hawak sa kanyang kamay. Lumapit ito at bumulong. Ang boses ay seryoso at puno ng babala. Mag-ingat ka kay Maureen. Ang ahas na nasa damuhan, madalas ay hindi mo inaasahan. Ang mga salita ni Nanay Elia ay umalingaw-ngaw sa isip ni Lau habang naglalakad siya palayo sa karinderya. Mag-ingat ka kay Maureen. Hindi na ito isang simpleng hinala. Isa itong kumpirmasyon mula sa isang taong pinagkakatiwalaan niya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa dalampasigan, ang paborito niyang lugar sa isla. Dito niya nararamdaman ang kapayapaan sa bawat haplos ng hangin at sa himig ng mga alon. Pero ngayon, kahit ang dagat ay tila hindi kayang hugasan ang bigat sa kanyang dibdib, sa di kalayuan, natanaw niya ang isang maliit na kaguluhan. Isang lalaking nakasuot ng simpleng t-shirt at cargo shorts ang galit na nakikipagtalo sa isa sa mga construction foreman ni Kenji. Lumapit si Lau, nagtatago sa likod ng isang malaking puno ng niyog para makinig. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na bawal magtapon ng basura dito? Sigaw ng lalaki, sabay turo sa mga sako ng semento at basag na hollow blocks na nakatambak malapit sa tubig. Sinabi na sa inyo ng DENR na protektado ang coral reef area na yan. Aba, sino ka ba para utusan kami? Mayabang na sagot ng foreman. Trabaho lang ang ginagawa namin. Utos to ng boss namin ni Mr. Rivera. Wala akong pakialam sa boss nyo. Ang boses ng lalaki ay puno ng pagkasuklam. Sinusira nyo ang islang ito para sa pera. Ang resort na yan ang papatay sa kabuhayan ng mga mangingisda dito. Isang kakaibang hiya ang naramdaman ni Lau. Ang resort, ang kanyang resort. Ang proyektong pinaglaanan niya ng lahat ay nakakasakit pala ng mga taong gusto niyang tulungan. Nagpatuloy ang foreman sa pagyayabang. Huwag kang mag-alala, may basbas kami galing sa taas. Malakas ang kapit namin. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ng lalaki. Akala niyo ba, habang buhay kayong poprotektahan ni Don Mateo Chua? Natigilan si Lau, ang pangalan ng kanyang ama. Paano nalaman ng estrangherong ito ang koneksyon ng kanyang ama sa proyekto? Isang bagay na sinadya nilang ilihim. Bago pa man siya makapag-isip, isang batang babae na may dalang maliit na timba ang tumakbo palapit sa lalaki. Kuya Nathan, may nakuha po akong shell para sa inyo. Biglang nagbago ang anyo ng lalaking nagngangalang Nathan. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malambot na ngiti. Umupo siya para maging kapantay ng bata at kinuha ang kabibe ng may pag-iingat. Wow! Ang ganda naman nito, Lita. Salamat, ha? Ang biglaang pagbabagong yon, mula sa isang mabangis na tagapagtanggol tungo sa isang maalagang kuya, ay nag-iwan ng marka kay Lau. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. Lourdes? Isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Boses ni Kenji. Lumingon si Lau at nakita niya itong papalapit at sa tabi nito ay si Maureen. Magkasama sila. Ang sakit sa kanyang dibdib ay muling kumirot, mas matindi ngayon. Nakita ni Kenji si Lau na nakatayo malapit kay Nathan. Ang mga mata nito ay agad na dumilim, na puno ng selos at hinala. Humakbang ito palapit. Ang bawat galaw ay nagpapakita ng pagbabanta. Anong ginagawa mo dito? Kasama siya? Tanong ni Kenji. Ang boses ay malamig at puno ng akusasyon. Ang akusasyon ni Kenji ay parang sampal na humapdi sa pandinig ni Lau. Tumingin siya sa asawa, pagkatapos ay sa babaeng katabi nito na si Maureen, na ngayon ay nagpapakita ng isang pekeng pag-aalala sa kanyang mukha. Sa likod nila, si Nathan ay nakatayo. Ang mukha ay naguguluhan,
pero ang mga mata ay matalas. Tila binabasa ang buong eksena. Kenji, ano ka ba? Nakikipag-usap lang silaw. Malamig na sabi ni Maureen na hinawakan pa ang braso ni Kenji na para bang pinapakalma ito. Isang kilos na lalong nagpasikip sa dibdib ni Lau. Hindi sumagot si Lau. Anong sasabihin niya? Na tama ang hinala nito, pero mali ang dahilan. Na pinagtataksilan nga siya, pero hindi siya ang gumagawa. Pagod na siya. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Umuwi na tayo. Yun lang ang nasabi niya. Ang boses ay walang buhay. Tinalikuran niya sila at nagsimulang maglakad pabalik sa sasakyan. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 alaala. Ang biyahe pabalik sa bahay ay nababalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Si Kenji ay nagmamaneho ng mabilis. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Si Lau naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pinapanood ang pagdaan ng mga puno ng niyog na parang mga posting nagpapaalala sa kanya kung gaano kabilis gumuho ang lahat. Pagdating sa bahay, sumabog si Kenji. Ano yon, Lau? Anong ibig sabihin anon? Pinapahiya mo ako sa harap ng mga tao. Sa harap ni Maureen. Hindi pa rin umimik si Lau. Umupo lang siya sa sofa. Ang tingin ay nasa sahig. Sumagot ka! Sigaw ni Kenji. May relasyon ba kayo ng lalaking yon? Habang ako, nagpapakapagod para sa future natin, ikaw nakikipaglandian lang dyan? Ang pagod ni Lau ay biglang napalitan ng isang malamig na galit. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ng asawa. Ikaw, mahina niyang sabi. Ikaw ang may dapat ipaliwanag, hindi ako. Natigilan si Kenji, ngunit mabilis itong nakabawi at isang mapanuyang mamangiti ang lumitaw sa kanyang labi. Huwag mong ibahin ang usapan. Mamayang gabi, may investors dinner tayo. Umayos ka. Magpanggap kang masaya. Dahil ang deal na ito ang magpapatayo sa aking resort. Aking resort. Hindi na ating. Nang gabing iyon, pinilit ni Lau ang sarili na maligo at magbihis. Isinuot niya ang isang simpleng itim na bestida. Habang tinitingnan ang sarili sa salamin, kusa niyang hinawakan ang kanyang leeg. Ang lugar kung saan dating nakasabit ang pinakamahalaga niyang pag-aari. Ang perlas na bigay ng kanyang ama. Ang dinner ay ginanap sa isang pribadong villa. Ang hangin ay puno ng tunog ng mga kubyertos, mahihinang tawanan, at mga usapang tungkol sa pera at kapangyarihan. Si Lau ay nasa tabi ni Kenji, isang perpektong palamuti, ngumingiti kapag kailangan, tumatango kapag kinakausap. Isa siyang multo sa sarili niyang buhay hanggang sa nakita niya ito. Sa gitna ng kwentuhan, tumawa si Maureen sa isang birong sinabi ng isang investor. At sa pagtawa niyang iyon, ang ilaw mula sa chandelier ay tumama sa kwintas na nasa kanyang leeg. Kumislap ito. Isang pamilyar, perpektong kislap. Hindi humihinga si Lau. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bagay na yon. Ang nag-iisang perlas na may kulay ng gatas at bahaghari nakasabit sa isang manipis na kadenang ginto. Ang perlas. Ang regalo ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang simbolo ng kanilang pamilya. Ang bagay na ibinigay niya kay Kenji noong kanilang kasal bilang simbolo ng kanyang buong pagtitiwala. At ngayon, nakasabit ito sa leeg ng babaeng sumisira sa kanilang pagsasama. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, lahat ng kasinungalingan ay nagkaroon ng isang pisikal na anyo. Ang perlas na yon. Hindi na malaya ni Lau na ang kamay niya ay napahawak sa sarili niyang leeg. Sa lugar na dapat ay pinaglalagyan nito, ang pakiramdam ng kawalan sa kanyang balat ay hindi kailanman naging ganito kasakit, ganito katotoo. Lourdes, Hija, ayos ka lang. Isang boses ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Si Mr. Velasco, isang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Tinitingnan siya nito nang may pag-aalala at pagkaunawa. Tumangulang si Lau, hindi makapagsalita. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong, Hija. Bulong nito sa kanya
Sapat lang para siya ang makarinig. "Excuse me?" sabi ni Lau. Ang boses ay nanginginig. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Mabilis siyang tumayo at naglakad patungo sa banyo. Hindi niya pinansin ang tawag ni Kenji. Pagpasok sa loob, isinara niya ang pinto at isinandal ang sarili dito. Tumingin siya sa salamin. Inasahan niyang makakita ng mga luha, pero wala. Ang babae sa salamin ay hindi na umiiyak. Ang mga mata nito ay hindi na basag. Ang mga ito ay malamig, matigas, at mapanganib. Isang mabagal, nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti ng isang taong wala nang pwedeng mawala pa. Huminga siya ng malalim at bumulong sa kanyang refleksyon. Tapos na ang laro, Kenji. Hindi umuwi si Lau sa bahay na dati niyang tinawag na tahanan. Ang bawat metro palapit doon ay parang isang hakbang palapit sa isang malamig na libingan. Sa halip, ang manibela ay kusa siyang dinala pabalik sa nag-iisang lugar na alam niyang ligtas. Pabalik sa ilaw ng karinderya ni Nanay Elia, nadatnan niyang nag-aayos na ng mga upuan ng matanda, malapit nang magsara. Ngunit nang makita siya nito sa may pinto, ang pagod sa mukha ni Nanay Elia ay napalitan ng pag-unawa. Walang salitang namutawi sa kanila. Iginaya lang siya ng matanda sa isang maliit na mesa sa sulok, malayo sa mga mata ng mga dumadaan. "Alam ko na, Nanay," panimula ni Lau. Ang boses niya ay kalmado, isang klase ng kapayapaan na makikita mo lang sa gitna ng isang bagyo. "Si Kenji at si Maureen, nakita ko." Hindi nagulat si Nanay Elia. Tumango lang ito na parang matagal nang inaasahan ang balitang ito. Ang apoy at ang usok, Hija, hindi mo maitatago habang panahon. "Hindi lang yon, Nanay," pagpapatuloy ni Lau. "Ang kwintas, ang perlas na bigay ni Papa, na ibinigay ko sa kanya, na kay Maureen na ngayon." Sa wakas, isang emosyon ang kumawala sa mga mata ni Nanay Elia. Galit. Isang dalisay na galit para sa batang itinuring na niyang anak. "Walang hiya," pabulong na sabi ng matanda. Hindi umiyak si Lau. Tapos na siya roon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Nanay Elia. "Hindi po ako naparito para umiyak, Nanay. Naparito po ako para humingi ng tulong." Tumayo si Nanay Elia at pumasok sa kusina. Pagbalik nito, may dala itong isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Ang amoy ng luya at bawang ay tila gamot na humaplos sa nanlalamig na diwa ni Lau. Inilapag ito ng matanda sa harap niya. "Kumain ka muna," sabi nito. Isang simpleng utos, pero puno ng pag-aalaga na mas mabisa pa sa kahit anong salita. Habang dahan-dahang humihigop ng mainit na sabaw si Lau, nagsalita si Nanay Elia. "Ang mga tao dito sa isla, Lau, hindi sila bulag. Nakikita nila kung paano ka makisama. Naaalala nila noong nagkasakit ang anak ni Berto na mangingisda. Ikaw ang nagpumilit na dalhin siya sa ospital sa bayan. Naaalala nila kung paano mo ipinaglaban na itaas ang sahod ng mga construction worker na tinatratong parang hayop ni Kenji. Malaki ang utang na loob namin sa'yo, anak. Sabihin mo lang ang kailangan mo." Nang mga sumunod na araw, ang karinderya ni Nanay Elia ay naging lihim na headquarters ni Lau. Isa-isang dumating ang mga taong kinausap ng matanda. Si Mang Berto, ang mangingisda, na nagsabing madalas niyang nakikita ang yate ni Maureen na nakadaong sa pribadong cove tuwing wala si Lau. Si Lito, isang karpintero, na ikinuwento kung paano sila pinilit ni Maureen na gumamit ng substandard na materyales para makatipid. Ang bawat kwento ay isang piraso ng isang masalimuot na puzzle. Ang bawat testimonya ay isang patalim na idinadagdag ni Lau sa kanyang arsenal. Hindi na siya nag-iisa. Ang mga taong minamaliit ni Kenji ay ang siya palang magiging sandata niya. Isang gabi, habang kausap niya si Mang Berto, may inabot itong isang maliit na kwaderno sa kanya. "Ma'am Lau, nakita ko po itong nahulog ni Sir Kenji malapit sa site nung isang linggo.
Akala ko po ibabalik ko pero iba po ang kutob ko. Baka makatulong po sa inyo. Kinuha ni Lau ang kwaderno. Mukha itong ordinaryong listahan pero sa pagbuklat niya, nakita niya ang mga listahan ng mga petsa, mga numero na may katabing dollar sign at mga inisyal, mga transaksyon na hindi niya alam, mga pangalan na hindi pamilyar. At sa huling pahina, may isang pangalan na nakasulat sa malalaking letra at binilugan ng paulit-ulit na para bang ito ang pinakamahalaga sa lahat. St. Ignatius Holdings. Ang pangalang St. Ignatius Holdings ay parang isang susi sa isang madilim at lihim na silid. Hawak-hawak ni Lau ang kwaderno. Ang mga daliri ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang nag-aalab na kaba. Ito na. Ito na ang simula ng lahat. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng isla. Hindi siya nagpaalam kay Kenji. Sa mga nagdaang araw, halos hindi na sila nagkikita o nag-uusap. Isang malamig na giyera ang namamagitan sa kanila. Isang bagay na mas pinili ni Kenji na huwag pansinin dahil abala ito sa tagumpay na inaasahan. Ang unang ginawa ni Lau ay tawagan ang numerong ibinigay sa kanya ni Mr. Velasco. "Tito," sabi niya sa kabilang linya, gamit ang tawag na matagal na niyang hindi ginagamit. "Lourdes po ito. Kailangan ko po ng tulong." Isang oras lang ang lumipas. Magkaharap na sila sa isang tahimik na coffee shop sa Maynila, kasama ang isang lalaking nasa mid-40s na ipinakilala bilang si attorney Romero, ang pinagkakatiwalaang abogado ng pamilya Chua. Inilatag ni Lau ang lahat, ang tawag sa telepono, ang perlas, ang mga kwento ng mga taga-isla, at ang kwaderno. Habang nagsasalita si Lau, walang paghuhusga sa mga mata ni Attorney Romero, tanging profesional na interes. Nang ituro ni Lau ang pangalang St. Ignatius Holdings, isang bahagyang pagkunot ng noo ang nakita niya sa abogado. "I need to check on this," sabi ni Attorney Romero. "Give me 24 hours. Habang naghihintay, hindi umuwi si Lau. Nag-check-in siya sa isang hotel sa ilalim ng ibang pangalan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang kalayaan. Isang mapait na kalayaan na ipinanganak mula sa pagkawasak. Kinabukasan, tumawag si Attorney Romero. Ang boses nito ay seryoso. "Lau, kailangan nating magkita. Ngayon din." Sa opisina ng abogado, ang mga dokumento ay nakalatag sa mesa. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inaakala. Ang St. Ignatius Holdings ay isang shell corporation, isang kumpanyang ginawa para magtago ng pera at ari-arian. At ang nag-iisang pangalan na nakarehistro bilang may-ari nito ay Maureen Diaz. Ang plano ay simple at napakatuso. Gagamitin ni Kenji ang pera ni Lau para i-develop ang isla. Kapag malapit nang matapos, gagawa sila ng mga pekeng problema, mga isyu sa lupa, mga environmental violations para bumagsak ang halaga nito. At sa tamang panahon, papasok ang St. Ignatius Holdings para sagipin ang proyekto, bibili ng isla sa napakamurang halaga. Sa madaling salita, ninanakaw nila ang isla mula sa kanya gamit ang sarili niyang pera. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang batok. Hindi ito simpleng pambababae, ito ay isang planadong paninira. "May paraan ba para labanan to, Tito?" tanong ni Lau kay attorney Romero. "Marami," sagot ng abogado. "Pero kung gusto natin ng sigurado, kailangan natin ng kopya ng kasunduan sa pagitan ng Rivera Sanctuary at St. Ignatius Holdings, ang dokumentong magpapatunay na may bentahan ngang magaganap." Isang ideya ang biglang nabuo sa isip ni Lau. Isang ideyang mapanganib, pero napakatalino. Kung gusto nilang mahuli ang isang daga, kailangan bigyan ito ng keso. Pag-uwi niya sa isla kinagabihan, naabutan niya si Kenji sa veranda, umiinom ng alak. "Saan ka galing?" tanong nito. Ang boses ay puno ng hinala. Hindi niya ito sinagot. Sa halip ngumiti siya.
Isang matamis, mapagmahal na ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Kenji. Namasya lang, nag-isip-isip, at na-realize ko, masyado nakitang napapabayaan. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Kenji, I'm so proud of you. Sa lahat ng nagawa mo para sa resort, kaya naisip ko, bakit hindi tayo magdaos ng isang malaking salo-salo? Isang fiesta ng pasasalamat para sa lahat ng taga-isla at sa mga investors para maipakita mo sa lahat kung gaano kakagaling. Ang hinala sa mga mata ni Kenji ay unti-unting napalitan ng pagmamalaki. Ang ego nito ay madaling mauto. Ang ideya na siya ang magiging bida ay masyadong maganda para tanggihan. That's a great idea, love, sabi nito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, niyakap siya nito ng may init. Habang nakayakap sa kanya ang taksil niyang asawa, ang mga mata ni Lau ay nakatingin sa madilim na dagat. Ang bitag ay inilatag na. Kailangan na lang hintayin ang pagpasok ng biktima, pero alam niya na may kulang pa. Kailangan niya ng isang taong nasa loob ng isla na makakatulong sa kanya, isang taong may alam sa mga tinatagong baho ng operasyon ni Kenji. Alam na niya kung sino ang lalapitan. Kinabukasan, pinuntahan niya ang lugar kung saan madalas nagsasagawa ng pag-aaral ang tagapagtanggol ng isla. Naabutan niya itong naglilista ng mga uri ng isda kasama ang mga bata. Lumapit siya, hindi bilang asawa ni Kenji Rivera, kundi bilang si Lourdes Santillan. Kailangan ko ng tulong mo, Nathan, sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Tulong para iligtas ang islang ito. Nag-angat ng tingin si Nathan mula sa kanyang kwaderno. Ang mga mata niya, na dati puno ng hinala, tuwing nakikita si Lau, ay ngayon ay nagpapakita ng pagtataka. Iligtas ang isla, ulit niya. Mula kanino? Sa asawa mo? Oo, diretsong sagot ni Lau, walang pag-aalinlangan. At mula sa akin, sa pagkakamali ko na ipagkatiwala ito sa kanya. Ang pag-amin na yon, brutal at tapat, ang tila nagpabago sa lahat. Nakita ni Nathan sa kanyang harapan hindi ang asawa ng isang sakim na developer, kundi isang babaeng nasaktan na handang itama ang kanyang pagkakamali. Ano ang plano mo? Tanong ni Nathan. Ikinuwento ni Lau ang lahat, maliban sa mga personal na detalye ng pagtataksil. Itinuon niya ang kwento sa St. Ignatius Holdings at sa plano nitong sirain ang kalikasan para sa mabilis na kita. Nang marinig ito ni Nathan, ang pagtataka sa kanyang muka ay napalitan ng galit na pamilyar kay Lau. Alam kong may ginagawa silang kalokohan, sabi ni Nathan. May mga dokumento ako, mga environmental reports na pineke nila, mga testimonya mula sa mga mangingisda na nawalan ng huli dahil sa construction. Pwede nating gamitin to. Salamat, Nathan, sabi ni Lau. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi lang siya nag-iisa sa laban na ito. May kasama siyang kapareho niya ng puso. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mapanganib na sayaw ng pagkukunwari. Sa umaga, si Lau ay ang perpektong asawa. Tinutulungan niya si Kenji sa pagpaplano ng engrandeng fiesta ng pasasalamat. Nagbibigay siya ng mga suhestiyon para sa pagkain sa mga imbitado sa programa. Ang bawat ngiti, bawat tango, bawat haplos ay parte ng isang kalkuladong pag-arte. Si Kenji, nalasing sa sariling kahalagahan, ay kinain ang lahat ng ito. Naniniwala siyang bumalik na sa dati ang kanyang sunod-sunurang asawa. Sa hapon, kapag si Kenji ay abala sa site, si Lau ay palihim na nakikipagkita kay Nathan sa mga liblib na bahagi ng isla. Sa ilalim ng lilim ng mga puno, sa tabi ng mga batis, doon nila pinaplano ang kanilang mga hakbang. Ibinigay ni Nathan kay Lau ang isang folder ng mga ebidensya. Ipinakita ni Lau kay Nathan ang mga financial records na nakuha niya mula sa kwaderno. Hindi ko akalain na aabot sa ganito, sabi ni Nathan isang hapon, habang tinitingnan nila ang mapa ng isla, na magiging magkakampi tayo.
Minsan, kailangan mong makipag-alyansa sa hindi mo inaasahan para sa mas malaking laban, sagot ni Lau. Sa isang pagkakataon, habang inaabot ni Lau ang isang dokumento kay Nathan, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang kuryente ang tila dumaloy sa pagitan nila, hindi ng pagnanasa, kundi ng pagkaunawa, ng isang koneksyon na mas malalim. Pareho silang napahiya at mabilis na binawi ang kanilang mga kamay, ngunit ang sandaling iyon ay nanatili sa hangin. Ngunit ang kanilang mga lihim na pagkikita ay hindi lihim sa lahat. Si Kenji, kahit gaano pa kaarogante, ay hindi tanga. Nagsimula siyang makaramdam na may mali. Masyadong naging perpekto ang lahat. Masyadong naging mabait si Lau. Isang gabi, isang tawag ang natanggap niya mula sa isa sa kanyang mga security guard. "Sir, si Ma'am Lau po." Palagi kong nakikita na kausap yung environmentalist na si Nathan. Isang madilim na apoy ang sumiklab sa dibdib ni Kenji. Hindi ito selos na galing sa pag-ibig. Ito ay selos ng isang amo sa kanyang pag-aari. Ang ideya na ang kanyang asawa, ang kanyang pangalan sa papel, ay may sariling mundo, ay isang insulto sa kanya. Kinagabihan, pag-uwi ni Lau, naabutan niya si Kenji na naghihintay sa sala. Ang ilaw lang mula sa isang maliit na lamp ang nagbibigay liwanag, at ito ay lumilikha ng mga anino sa mukha ni Kenji na nagpapatingkad sa galit sa kanyang mga mata. Walang salitang namutawi. Inihagis niya sa ibabaw ng lamesang salamin ang isang sobre. Kumalat mula rito ang ilang mga litrato, malalabo, kinuha mula sa malayo. Pero malinaw na si Lau at Nathan iyon, magkasamang nakaupo sa ilalim ng puno. Ang kanilang mga ulo ay magkalapit habang tinitingnan ng isang papel. "Ano to, Lau?" tanong ni Kenji. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "Pinagtataksilan mo ba ako?" Ang mga litrato ay nakakalat sa mesa. Isang testamento sa kasalanang hindi naman ginawa ni Lau, ngunit sa mata ni Kenji ay isang hatol na. Ang salitang pinagtataksilan ay lumabas sa bibig nito nang may pait at galit. Isang kabalintunaan na halos nagpangiti kay Lau. Siya na biktima ng pinakamatinding pagtataksil ang siyang pinagbibintangan ngayon. Pero hindi siya natakot. Ang Lau na matatakutin ay matagal nang namatay sa gabing narinig niya ang mga salita sa telepono. Ang babaeng nakatayo sa harap ni Kenji ngayon ay ibang-iba na. Kalmado niyang kinuha ang isang litrato. Tinitigan niya ito, pagkatapos ay tumingin siya kay Kenji. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na anumang emosyon. "Pinagtataksilan?" ulit niya. Ang boses ay malamig. "Iyan ba talaga ang tingin mo, Kenji? Anong gusto mong isipin ko?" sigaw ni Kenji. "Araw-araw kayong magkasama ng lalaking yan. Ang lalaking mortal na kaaway ng proyekto ko." Dahan-dahang lumapit si Lau. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Huminto siya sa mismong harap ng kanyang asawa. Sapat na ang lapit para makita nito ang kawalan ng takot sa kanyang mga mata. "Oo, kinakausap ko siya," pag-amin niya. "Alam mo kung bakit? Dahil habang ikaw ay abala sa pag-impress sa mga investor mo, ang lalaking yan ay gumagawa ng ingay. Nagrereklamo siya sa DENR. Kinakausap niya ang media. Sinisira niya ang pangalan mo, Kenji. Ang pangalan ng resort natin." Natigilan si Kenji sa kanyang sinabi. "Ang ginagawa ko, pagpapatuloy ni Lau, ang boses ay tila napakaprangka at puno ng malasakit, ay sinusubukang ayusin ang gusot na ginagawa mo. Kinukumbinsi ko siya na itigil ang mga plano niya. Pinapakalma ko siya. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa'yo, para sa fiesta, para sa deal, para hindi masira ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang bawat salita ay isang perpektong pag-arte. Isang kasinungalingan na binalot sa manipis na hibla ng katotohanan. Napakatalino ng kanyang paliwanag, napakapanipaniwala, na ang galit sa mukha ni Kenji ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito, at pagkatapos,
Nang hiya, naiwas nito ang tingin. Dapat sinabi mo sa akin. Paano ko sasabihin? Malungkot na sabi ni Lau. Lagi kang busy at ayokong dagdagan pa ang stress mo. Gusto lang kitang tulungan, Kenji. Gusto ko lang maging proud ka sa akin. Ang huling mga salita ang siyang tuluyang pumatay sa anumang duda sa isip ni Kenji. Lumapit ito at niyakap siya. I'm sorry, love. I'm sorry. Masyado lang akong pressured. Hinayaan ni Lau na yakapin siya ng asawa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa dilim, ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng isang perlas sa leeg ng ibang babae. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Kenji, habang ang kanyang puso ay kasing tigas at kasing lamig ng bato. Nang gabing iyon, alam ni Lau na nanalo siya sa isang mahalagang laban. Ang huling hadlang ay naalis na. May basbas na siya ni Kenji para gawin ang kailangan niyang gawin. Ang mga sumunod na araw ay naging abala sa huling paghahanda. Ang buong isla ay nagkakagulo para sa nalalapit na fiesta, habang si Kenji ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisitang VIP. Si Lau naman, kasama si Nathan at Nanay Elia, ay abala sa paghahanda ng kanilang sariling programa. Ang mga ebidensya ay nakaayos na. Ang mga taong magsasalita ay handa na. Ang bawat detalye ng bitag ay pinakinis. Isang hapon, habang naglalakad si Lau sa dalampasigan, tinawag siya ni Nanay Elia. May inabot itong isang maliit na kahon na gawa sa kamagong. Para sa'yo, sabi ng matanda. Buksan mo kapag tapos na ang lahat. Kinuha ito ni Lau at tumango. Salamat po, Nanay. Hindi ka nag-iisa, anak, sabi ni Nanay Elia at tinapik ang kanyang likod. Ang buong isla ay nasa likod mo. Nang gabing iyon, bisperas ng fiesta, tumayo si Lau sa veranda ng kanilang bahay. Mula roon, tanaw niya ang entablado na itinayo sa dalampasigan, ang mga banderitas na kumakaway sa hangin, ang mga ilaw na kumukuti-kutitap. Ang lahat ay perpekto para sa isang gabi ng pagdiriwang o sa kanyang kaso, isang gabi ng pagtutuos. Tumingin siya sa karimlan ng dagat, sa islang naging saksi sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pagkawasak. Hinayaan niyang hipan ng malamig na hangin ang kanyang mukha at sa katahimikan, isang pangako ang binitawan niya, isang bulong na para lang sa kanyang sarili at sa islang pinakamamahal niya. Bukas babawiin kita. Ang araw ng fiesta ng pasasalamat ay dumating na may dalang perpektong panahon. Ang araw ay sikat na sikat. Ang langit ay walang bahid ng ulap. At ang dagat ay kalmado. Para sa lahat, isa itong magandang senyales. Para kay Lau, ito ang katahimikan bago ang pinakamalakas na bagyo. Nagsimula ang kasiyahan pagsapit ng hapon. Ang buong dalampasigan ay puno ng mga tao. Mga taga-isla na may ngiti sa labi. Mga batang naghahabulan. At ang pinakamahalaga, ang mga investor at VIP galing Maynila na nakasuot ng kanilang mga mamahaling damit habang umiinom ng champagne. Si Kenji ang hari ng gabi. Bawat kilos niya ay puno ng pagmamalaki. Bawat ngiti ay para sa mga kamera. Nasa tabi niya si Lau, ang kanyang tapat na reyna, na may ngiting kasing tamis ng pulot ngunit may lamig ng yelo. Nagsimula ang programa. Si Kenji ay umakyat sa entablado para sa kanyang talumpati. Mga kaibigan, mga kagalang-galang na bisita, mga minamahal kong kababayan sa islang ito. Panimula niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Tonight, we are not just celebrating a project. We are celebrating a dream. Ang pangarap na iangat ang islang ito tungo sa kaunlaran. Pumalakpak ang mga tao. Si Lau ay pumalakpak din. Ang mga kamay ay halos hindi nagdidikit. Habang nagsasalita si Kenji, naghahanap ang mga mata ni Lau sa gitna ng mga tao. Nakita niya si Nanay Elia na tumango sa kanya. Nakita niya si Nathan na nakatayo sa may lilim,
na nagbigay sa kanya ng isang bahagyang pagtango. Oras na. Ang unang technical difficulty ay nangyari habang ipinapalabas ang isang audiovisual presentation tungkol sa tagumpay ng resort. Biglang naputol ang video at napalitan ng isang itim na screen. Ngunit ang audio ay hindi namatay. Sa halip, isang pamilyar na boses ang narinig ng lahat mula sa mga speaker. Wala kayong pakialam kung substandard ang materyales. Basta bilisan niyo ang trabaho. Ayokong may tatamad-tamad dito. Boses iyon ni Maureen na nakuha mula sa isang recorder ng cellphone ng isa sa mga karpintero. Nagkaroon ng bulungan. Si Maureen, na nakaupo sa harap, ay biglang namutla. Si Kenji sa entablado ay natigilan at mabilis na sinenyasan ang technical team na patayin ang audio. Our apologies for that, sabi ni Kenji. Pilit na tumatawa. Mukhang may nagkamali lang sa AVP. Let's move on. Ngunit ang butas ay nagawa na. Ang unang lamat sa perpektong imahe. Ipinagpatuloy ni Kenji ang programa. Sunod ay ang testimonial mula sa isang nasiyahang empleyado. Ngunit ang umakyat sa entablado ay hindi ang taong nasa listahan. Si Mang Berto, ang mangingisda, ang siyang humawak ng mikropono. Hindi po ako empleyado, panimula ni Mang Berto. Ang boses ay nanginginig, pero determinado. Isa po akong mangingisda, at mula po nang magsimula ang construction, halos wala na po kaming mahuli, dahil po ang mga basura, diretso po sa dagat. Muling nagkagulo ang mga tao. Sinubukan ng mga guard na paalisin si Mang Berto, pero hinarangan sila ng ibang mga mangingisda. Si Kenji ay hindi na makangiti. Sino ang nagpapasok sa taong yan dito? Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Dumating ang oras para sa grand reveal. Ang huling bahagi ng AVP na magpapakita ng blueprint ng Phase 2 ng proyekto. Iyon ang sinabi ni Kenji sa lahat. Ngunit ang lumabas sa malaking LED screen sa likod ng entablado ay hindi isang blueprint. Ito ay isang kopya ng isang bank transaction. Isang malaking halaga ng pera na inilipat mula sa account ng The Rivera Sanctuary papunta sa account ng St. Ignatius Holdings. Kasunod nito ay isang dokumento, ang Articles of Incorporation ng St. Ignatius Holdings, kung saan malinaw na nakasulat ang pangalan ng may-ari. Maureen Diaz, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga alon, lahat ng mata, ng mga investor, ng mga taga-isla, ng media, ay nakatuon kay Kenji at sa namumutlang si Maureen. Ngunit bago pa man may makapagsalita, isang batang babae ang tumakbo paakyat ng entablado. Si Lita, ang batang nagbigay ng kabibe kay Nathan. Lumapit ito kay Maureen. Hinila ang laylayan ng bestida nito at nagtanong gamit ang boses na malinaw at inosente. Tita, bakit po suot niyo yung kwintas ni Ate Lau? Lahat ng mata ay napunta sa leeg ni Maureen. Sa perlas na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng entablado, ang huling pako sa kanilang kabaong. Nagsimula nang magtanong ang mga investor. Naglabas na ng kamera ang mga taga-media. Ang perpektong gabi ni Kenji ay naging isang bangungot. At sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ang pumailan lang sa himpapawid. Mas malakas pa sa mga bulungan at sigawan. Ang tunog ng papalapit na helicopter. Lahat ay napatingala. Ang helicopter ay dahan-dahang bumaba sa isang open field di kalayuan. Bumukas ang pinto nito. Isang matangkad, nakabarong na lalaki ang bumaba na may awtoridad sa bawat hakbang. Sa likod niya ay mga lalaking nakasuit. Kilala siya ng mga investor. Kilala siya ng mga makapangyarihan sa Maynila. Ang taong halos hindi na nagpapakita sa publiko. Si Don Mateo Chua. Ang pagdating ni Don Mateo Chua ay parang isang kidlat sa gitna ng gabing payapa. Ang lahat ng ingay ay unti-unting namatay, napalitan ng isang malalim na katahimikan. Ang mga investor na kanina'y nagbubulungan ay biglang nanahimik, puno ng paggalang at takot.
Kilala nila ang kapangyarihan ng matanda. Kilala nila ang matalas nitong isip at ang impluwensya nito. Si Kenji at Maureen ay nakatayo sa entablado, parehong namumutla. Ang mga mukha nila ay puno ng gulat. Hindi nila inasahan ito. Hindi nila kailanman inisip na ang isang simpleng law ay may ganitong alas. Dahan-dahang lumakad si Don Mateo patungo sa entablado. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa dalawa. Ang bawat hakbang niya ay parang isang martilyo na tumatama sa pagmamalaki ni na Kenji at Maureen. Walang salitang namutawi kay Don Mateo. Ang kanyang presensya lang ay sapat na. Nang makarating siya sa harap ng entablado, inalok siya ng mikropono ng isa sa kanyang mga kasama. Ngunit umiling lang siya. Humarap siya sa mga investor at saka nagsalita. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matatawaran. Ginoo at ginang, panimula niya. Nagulat din ako sa mga narinig ko ngayong gabi. Ang integridad ng negosyo ay isang bagay na pinahahalagahan ng aming pamilya. At ang pagtataksil sa tiwala, iyan ay hindi namin kinukonsinti. Sumenya siya sa isa sa kanyang mga abogado. Umakyat ito sa entablado. Hawak ang isang folder. Sa likod ng abogado, sa malaking screen, nagsimulang lumabas ang mga dokumento. Una, ang kopya ng orihinal na titulo ng lupa ng isla. Malinaw na nakasaad ang pangalang Lourdes Santillan bilang nag-iisang may-ari. Pangalawa, ang Articles of Incorporation ng The Rivera Sanctuary na nagpapakita na si Kenji Rivera ang project head, ngunit ang pinansyal na backing ay mula sa personal na pondo ni Lourdes Santillan. At panghuli, ang pinakamasakit sa lahat para kina Kenji at Maureen, ang isang signed Memorandum of Agreement sa pagitan ng The Rivera Sanctuary at St. Ignatius Holdings, isang lihim na kasunduan para sa pagbenta ng isla sa isang presyong mas mababa kaysa sa market value nito, at may mga probisyon para sa kickbacks at incentives para sa mga key personnel patam. Ang ibig sabihin, sina Kenji at Maureen, ang mga investor ay nagsimulang magbulungan muli. Ngunit ngayon, ito ay puno ng galit at pagkabigla. Nagsimula silang magtanong. Humihingi ng paliwanag mula kay Kenji. Si Kenji ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Si Maureen naman ay nakatulala. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa perlas sa leeg niya na para bang ito ang ugat ng lahat ng gulo. Muli, bumaling si Don Mateo kay Kenji at Maureen. Sa liwanag ng mga ebidensyang ito, sabi niya, ang boses ay parang hatol ng korte. Ang lahat ng kontratang pinasok ni Ginoong Rivera sa ngalan ng The Rivera Sanctuary, matapos ang petsa ng pagkakarehistro ng St. Ignatius Holdings, ay pinawawalang bisa. Lahat ng transaksyon ay ipapawalang bisa. At kay Ginang Diaz, dagdag niya, ang kanyang tingin ay tumagos kay Maureen. Ang iyong paggamit ng kumpanya mo para sa ganitong uri ng pandaraya ay hindi lang ilegal, kundi isang paglapastangan sa propesyon. Asahan mong haharap ka sa mga kaso at pagpapawalang bisa ng iyong lisensya. Pagkatapos noon, tumalikod si Don Mateo mula kina Kenji at Maureen. Hinarap niya ang mga taga-isla. Ang kanyang mukha ay lumambot. Sumenya siya kay Lau. Dahan-dahang lumakad si Lau patungo sa entablado. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Ang kanyang tindig ay matatag. Hindi niya tiningnan sina Kenji at Maureen. Ang mga mata niya ay nakatuon sa mga taong nasa ibaba ng entablado, sa mga taga-isla, sa mga mangingisda, sa mga karpintero, sa mga ina na dati niyang tinulungan. Ang islang ito, sabi ni Lau, ang boses ay malinaw at umalingaw-ngaw sa buong fiesta. Ang islang ito ay hindi para sa iilan. Hindi ito para sa mga sakim. Ang islang ito ay para sa inyo. Ang mga taga-isla ay nagsimulang magpalakpakan. Ngunit hindi lang ito simpleng palakpak. Ito ay palakpak ng katarungan, palakpak ng pag-asa. Ngunit ang lahat ng iyon ay biglang naputol. Sa gitna ng palakpakan,
Si Kenji, na parang nagising mula sa isang bangungot, ay biglang sumigaw. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, pagkalito, at isang uri ng desperasyon na nakakapanindig balahibo. Sumugod ito patungo kay Lau. Hindi! Sigaw nito. Hindi pa tayo tapos, Lau. Hindi pa. Sa akin yan. Ang lahat ng yan ay sa akin. Ang pagsugod ni Kenji ay mabilis at puno ng pagkadesperada. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila gustong pumutok. Ngunit bago pa man niya maabot si Lau, isang malakas na kamay ang humarang sa kanya. Si Nathan, nasa tabi na pala ito ni Lau, handang magtanggol. Sa tulong ng security detail ni Don Mateo, mabilis na napigilan si Kenji. Pinilit siyang isakay sa isang sasakyan habang patuloy itong sumisigaw ng mga pagbabanta. Ang kanyang boses, na dati puno ng karisma, ngayon ay tunog ng isang taong nawawalan ng lahat. Si Maureen naman ay tahimik na naglaho sa gitna ng kaguluhan. Wala na ang kanyang peking ngiti, wala na ang kanyang pagmamalaki. Tanging anino ng kahihiyan ang sumunod sa kanya. Unti-unting nanahimik ang fiesta. Ang musika ay huminto. Ang mga ilaw ay nanatiling bukas, ngunit ang diwa ng pagdiriwang ay patay na. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan. Dala-dala ang sari-sariling kwento ng gabing iyon. Naiwan si Lau sa entablado, kasama si Don Mateo, Nathan, Nanay Elia, at iilang matatapat na taga-isla. Ang lahat ng lakas na pinilit niyang ipakita ay biglang nawala. Naramdaman niya ang matinding pagod na bumalot sa kanya, parang isang mabigat na kumot. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, at kung hindi siya sinalo ni Nathan, baka bumagsak na siya. "Salamat, Papa," bulong ni Lau, habang nakasandal sa matatag na braso ni Nathan. Hinaplos ni Don Mateo ang buhok ng kanyang anak. Ang mukha niya ay seryoso, ngunit may bahid ng pagmamalaki. "Nagpapasalamat ako sa iyo, Hija, sa tapang mo." Nang makaupo na siya sa isang upuan sa dalampasigan, dumating si Nanay Elia. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Walang salitang binitawan. Isang haplos lang ng pag-unawa. Nang mag-alisan na ang lahat, maliban kay Nathan, doon lang naramdaman ni Lau ang kapayapaan, ang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Hindi ito masaya, hindi ito magulo. Ito ay tahimik lang. Umupo si Nathan sa tabi niya. Nag-abot ng isang bote ng malamig na tubig. "Kailangan mo yan." Kinuha ni Lau ang bote. Humigop siya. At ang lamig ng tubig ay nagbigay ng konting ginhawa sa kanyang tuyong lalamunan. Hindi sila nagsalita. Pinanood lang nila ang mga alon na humahaplos sa dalampasigan. Ang moonlit night ay saksi sa kanilang katahimikan. Ang puso ni Lau ay hindi masaya. Hindi ito nagdiriwang ng tagumpay. Ang nararamdaman na niya ay isang malalim na kahungkagan. Ang pagbasag ng kanyang pangarap. Ang pagkawasak ng isang pag-ibig na akala niya ay totoo. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Nathan. Ang boses ay malambing. Umiling si Lau. "Hindi ko alam, Nathan. Hindi ko alam kung kailan ako magiging ayos. Pero nagawa mo ang tama," sabi ni Nathan. "Iniligtas mo ang isla. Iniligtas mo ang mga tao dito." Tumingin si Lau sa kanya. Ang mga mata ni Nathan ay puno ng pag-unawa. Hindi niya kinailangang magpaliwanag pa. Nakita na nito ang lahat. "Salamat," muli niyang sabi. Sa kanilang pagkakaupo sa dalampasigan, pinapanood ang pagsikat ng araw. Isang bahagyang liwanag ang nagsimulang sumilay sa dilim. Hindi ito ang nagbabaga na sikat ng araw ng tagumpay. Ito ay ang malumanay na simula ng isang bagong umaga. Isang umaga na puno ng kawalan ng katiyakan, ngunit may dala ring pag-asa. Pagbalik niya sa bahay kinagabihan, sa bahay na ngayon ay halos walang laman. Isang sobre ang nakapatong sa mesa. Walang pangalan, walang tatak. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang dokumento, ang kanyang petition for annulment. At sa likod ng papel, isang sulat kamay. "Sana mapatawad mo ako." Ang sulat ni Kenji, ang mga salitang "sana mapatawad mo ako," ay parang hangin lang na dumaan.
Wala itong epekto kay Lau. Ang pagpapatawad ay hindi pa dumarating at sa ngayon, hindi niya iyon hinahanap. Ang tanging nararamdaman niya ay isang kalayaan. Isang kalayaan mula sa bigat ng pagpapanggap, mula sa sakit ng pagtataksil, at mula sa isang buhay na hindi na totoo. Makalipas ang ilang linggo, umupo si Lau sa isang pagpupulong kasama si Don Mateo, si Attorney Romero at si Nathan. Hindi na ito lihim na pagpupulong, ito ay formal. Lourdes Hija, panimula ni Don Mateo. Ang isla ay ligtas na. Ang lahat ng kontrata ay naipawalang bisa. Sa teknikal na aspeto, ikaw pa rin ang nag-iisang may-ari. Ano ang gusto mong mangyari? Tumingin si Lau kay Nathan na tahimik lang na nakikinig. Nakita niya sa mga mata nito ang pagmamahal sa isla, ang kanyang pasyon sa kalikasan at komunidad. Nakita niya ang kanyang sarili sa mga matang yon, ang Lau na nakalimutan niya, ang Lau na nagmamahal sa tunay na kagandahan ng isla. Hindi ko po ito ipagbibili, Papa. Sagot ni Lau. Ang boses ay matatag. Hindi ko rin po ito ipapatayo bilang isang commercial resort. Nagulat ang kanyang ama, ngunit hinayaan lang siyang magpatuloy. Gusto kong ibalik ang isla sa mga tao nito, sabi ni Lau. Gusto kong magtatag tayo ng isang cooperative. Ang mga taga-isla ang siyang mamamahala. Sila ang magpapatakbo. Sila ang makikinabang. Gusto kong maging isang ecotourism destination ito na may emphasis sa conservation at sa kultura ng isla. Nagulat si Don Mateo, pero pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti ito. Isang ngingiti ng pagmamalaki. Mas matalino ka pa sa akin, Hija. Ngumiti rin si Nathan. Ang kanyang nangiti ay hindi mapagkunwari. Ito ay totoo. Iyan ang pangarap ko para sa ilang ito, Lau. Sa mga sumunod na buwan, si Lau ay naging abala sa pagtatatag ng cooperative. Nagbigay siya ng pondo para sa pagsisimula, ngunit ang pamamahala ay ipinasa niya sa mga taga-isla. Pinanood niya silang unti-unting matuto, maging empowered at muling magkaroon ng pag-asa. Si Nathan ang naging kanyang partner sa advocacy, tinutulungan silang gumawa ng sustainable plans at environmental protection programs. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga dokumento sa bahay ni Nanay Elia, naalala ni Lau ang kahon na ibinigay sa kanya ng matanda noong bisperas ng fiesta. Nanay, tawag niya. Yung kahon po, pwedeng buksan ko na? Ngumiti si Nanay Elia. Oo anak, ngayon na, ang tamang oras. Binuksan ni Lau ang maliit na kahon na gawa sa kamagong. Sa loob, nakaupo sa isang banig ng dahon ay hindi isang pinakintab na perlas. Ito ay isang maliit, magaspang na perlas. Isang perlas na hindi pa nakakita ng liwanag, hindi pa nahugis. Tumingin si Lau kay Nanay Elia, puno ng pagtataka. Ikaw yan, anak, sabi ng matanda, habang hinahaplos ang magaspang na perlas. Nasaktan, nagaspangan, at akala mo wala nang kinang. Pero sa huli, ikaw pa rin ang bubuo sa sarili mong kinang. Walang ibang makakagawa niyan, kundi ikaw. Ang mga salita ni Nanay Elia ay tumagos sa kanyang puso. Hindi na siya naghahanap ng perpektong perlas. Nakita niya ang sarili sa magaspang na batong yon. Isang batong dumaan sa matinding sakit, ngunit may potensyal pa ring kumintab sa sarili niyang paraan. Nang maghapunan sila ni Nathan sa karinderya ni Nanay Elia, ang simoy ng hangin ay puno ng kapayapaan. Masaya ka ba? Tanong ni Nathan. Ngumiti si Lau, isang tunay ng ngiti na umaabot sa kanyang mga mata. Oo, Nathan, masaya ako. Tumingin si Nathan sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang damamdaming hindi niya kailangan pang ipaliwanag. Hindi ito pagnanasa. Ito ay paggalang, paghanga, at isang malalim na koneksyon. Gusto mo bang maglakbay? Tanong ni Nathan. Ang boses ay mahina. May gusto akong ipakita sa iyong mga isla
na kailangan din ng tulong. Pero magagandang isla, puno ng pag-asa. Hindi siya nag-alok ng pag-ibig. Hindi niya sinabing, mahal kita. Nag-alok lang siya ng isang bagong simula. Isang pakikipagsapalaran, isang paglalakbay. Tumingin silaw sa labas, sa dilim ng gabi, sa mga bituin na kumikinang sa itaas. Ang kanyang nakaraan ay nananatili roon. Isang anino na hindi kailanman ganap na mawawala. Ngunit ang hinaharap ay parang isang blangkong mapa, naghihintay na punan. Tumingin siya muli kay Nathan. Ang kamay nito ay nakalahad, naghihintay. Ngumiti silaw, isang ngangiti na puno ng pangako. Handa ako, sabi niya, at inabot ang kamay nito. Makalipas ang 5 taon. Ang dating Rivera Sanctuary ay isa ng maunlad at buhay na hinahon cooperative. Isang modelo ng ecotourism na pinapatakbo ng mga taga-isla mismo. Ang mga simpleng kubo ay naging mga charming eco-lodges na may mga solar panel at rainwater harvesting system. Ang mga coral reef ay muling sumisigla. Salamat sa patuloy na pagsisikap ni Nathan at ng kanyang team. Ang karinderya ni Nanay Elia ay lumaki at naging sentro ng komunidad, kung saan ang mga turista ay natututo tungkol sa kultura ng isla. Sa isang payak na seremonya ng pagdiriwang ng ika-5 anibersaryo ng cooperative, nakatayo silaw sa gitna ng mga taga-isla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa make-up, kundi dahil sa tunay na kaligayahan. Sa tabi niya ay si Nathan, ang kanyang asawa, na ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay. Malapit sa kanila, tumatakbo ang 2 bata, isang babae at isang lalaki. Ang kanilang mga tawa ay lumulutang sa hangin. Ang kanilang mga anak, ang bunga ng isang pag-ibig na ipinanganak mula sa abo ng pagkawasak. Nagbago si Lourdes Santillan. Hindi na siya ang babaeng sumusunod lang, ang babaeng umaasa sa iba para sa kanyang kaligayahan. Ngayon, siya ay isang Lourdes na puno ng pagpapasiya, ng lakas at ng kapayapaan. Ang kanyang mukha ay may mga linyang dulot ng karanasan, ngunit ang mga linyang iyon ay kwento ng tapang, hindi ng sakit. Ang perlas na ibinigay niya noon kay Kenji ay hindi na mahalaga. Ang perlas na ibinigay ni Nanay Elia, ang magaspang na perlas, ay nakasabit ngayon sa kanyang leeg, isang paalala ng kanyang sariling paglalakbay. Sa loob ng 5 taon na lumipas, hindi na niya muling nakita si Kenji. Nabalitaan na lang niya na naghirap ito, nawalan ng lahat dahil sa mga kaso at sa hiya na dulot ng kanyang mga ginawa. Si Maureen naman ay tuluyang naglaho sa industriya. Hindi na sila naging bahagi ng kanyang mundo. Walang galit, wala ng puot, tanging katahimikan. Proud ako sa'yo, love, bulong ni Nathan. Ngumiti silaw. Proud din ako sa atin, sa lahat ng nagawa natin para sa islang ito. Nang hapon na yon, habang naglalakad siya sa dalampasigan kasama ang kanyang mga anak, nakita niya ang isang batang babae at batang lalaki na nagkukulitan. Bigla, ang batang babae ay yumuko at may inukit sa buhangin. Isang puso. Sa loob ng puso, inukit niya ang 2 pangalan. Hindi na naramdaman nilaw ang kirot sa kanyang puso. Ang nakaraan ay naroon, isang aral, isang paalala. Pero hindi na ito nagdidikta ng kanyang kasalukuyan. Natuto na siyang magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Para sa kanyang kapayapaan. Nahanap niya ang kapayapaan hindi sa pagmamay-ari ng isang resort, kundi sa pagbibigay ng isla sa mga taong tunay na nagmamahal dito. Nahanap niya ang pag-ibig hindi sa isang pangarap na binuo sa kasinungalingan, kundi sa isang koneksyon na naitayo sa paggalang at pag-unawa. Tiningnan niya ang kanyang mga anak at pagkatapos ay ang asawa niyang papalapit na may dalang sariwang niyog. Ang kanyang puso ay puno, hindi ng kayamanan, kundi ng pagmamahal. Ito ang kanyang di matatawarang pamana. Isang di matatawarang kayamanan na mas mahalaga pa sa kahit anong perlas.